Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Virgo, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 8 to 14, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang. General reading tayo. Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman talaga sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy na malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition. Lawakan nyo inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kayo pa rin ang makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Warning yun, hindi negative ba? Para magkaroon din ka ng idea o mga bagay na need maging aware, change of decision, or pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo na positive reading lang talaga is, hindi itong channel na to ang para sa'yo. Tatandaan nyo palagi, hindi nyo kailangan mag-resonate sa isang reading. Kahit kanino pa kayo manood, hindi nyo kailangan mag-resonate. But, kumuha kayo doon ng idea. Kung ano mga bagay na kailangan nyo maging aware, para magkaroon ng positive outcome, mga bagay na pwedeng maging maingat o pwedeng baguhin. Mga ganun sitwasyon ha. Lagi nyo tatandaan yon. Okay, meron tayong Libra, Sagittarius, Gemini, and Leo. Anak, wag yan. Kinakain na naman ng anak ko yung mga baraha ko. Nandito ka sa sitwasyon mo na merong isang sitwasyon na nakapagbibigay sa'yo ng kasiyahan or may binahandon yung thinking about positivity maybe. Ako nakita, o may mga bagay na pinag-aaralan ka talaga o pinag-iisipan. Parang nandun ka sa point na may mga bagay ka na gusto mong i-structure. Patatandaan mo palagi na nasa iyo ang susi. No? Kung ano mga idea iyan, kung ano mga bagay na gusto mo o ini-structure mo this time is, ang nakikita ko naman sa iyo dito is as long as you are committed dun sa sitwasyon na yon is magsasaksa siya kasi meron tayong goldfish. Goldfish. Yan. May mga alaga ba kayong isda? Yun ang nakikita ko dito. Yan. May mga bagay ako na nakikita na gusto mo mag-growth. Kanya, may mga bagay ka na gusto mong ma-fulfill this time sa nakita ko sa iyo dito. As long as you know your purpose, ganyan, magsasucess siya kasi this is a more successful situation in life. Siguro sa ngayon, kung may mga bagay na ginagawa ka, may konting delay lang, no? May madi-delay lang, i-delay or something delay. Ganyan ang nakita ko. But, andun pa rin naman sa iyo yung susi na ito, no? Yun. And may mga kasiyahan ako na nakikita sa iyo, Virgo, may mga joy and happiness. Andun din yung point na maaring yung iba sa inyo is may mga bagay ka na iniisip na maaring bibigyan mo ng gift or tulong o pagmamahal yung isang tao sa buhay mo or yung tao sa buhay mo. Mga tao man yan sa buhay mo. Or andun din yung point na maaari makaka-receive ka ng gift, ganyan. Or tulong o pagmamahal na magagaling sa ibang tao. Vice versahin mo siya. Yun ang nakikita ko. And then also, sa iba sa inyo is meron, parang may pinag-aaralan ka ata. Baka may mga pinag-aaralan ka to growth, may mga pinag-aaralan o nire-research ka, baka mahilig ka lang talaga mag-research, may mga unknown situation na gusto mong malaman, yun ang nakikita ko sa iyo dito. Pwedeng sa iba sa inyo is may mga sikreto kayo na parang nagkakaroon kayo ng idea sa isang bagay na sikreto ng isang tao o kaya may gusto mong alamin nyo, pwedeng nato sa puwede. Or maybe there is someone here na may nagbabait-baitan sa sayo tapos gusto niyang malaman yung something when it comes sa'yo. Yun ang nakikita ko. Vice versahin mo na lang. And then also, sa iba sa inyo is magkakaroon, parang there's a connection when it comes sa mga business, pera, negosyo, ganyan. Yun ang nakikita ko sa'yo dito. Siguro magkakaroon ng mga communication with someone who's connected sa'yo or bagong tao man ito kasi di is the key na rin. Pwede mga bagong tao, ganyan. Magkakaroon ka ng connection or pag-uusap, yan, na pwedeng connected siya sa mga valuable things, ganyan. Negosyo man yan,
connected man siya sa pera, sa finances, or business, kung saan man yan. Also, sa iba sa inyo is, nasa sayo daw ang susi, how you gain your stability. Ibig sabihin yung wealth, gain ang wealth, o magkaroon ka ng abundance. Sa iba dito may abundance naman talaga. Ganon. Yan, may mga mag-a-unlock situation sa buhay mo na doon din daw yung may mga mag-open. Pwedeng may tao na mag-open sa'yo, or may ikaw mag-open sa kanya, or handun yung point na magkakaroon ng mga bagay na gusto mo nang solusyonan. Yan, may mga, yung answer kasi is nasa sayo rin, yung change of destiny nasa sayo din. Yan, fulfillment also is in yours. Magkakaroon ng mga decision making. Pwedeng nandun yung point na nagkakaroon or magkakaroon ka ng mga pag-aalinlangan o mga multiple choices in life. Pwedeng na, halimbawa, ano ba yung mga multiple choices? Halimbawa, gagawin ko to, ay ito na lang muna. Ay ito na lang uunahin ko. Ay sa Monday, sa Wednesday na lang, sa Thursday na lang. Pwedeng na sa next week na lang. Pwedeng na kung ano mga multiple choices in life mo na yan, ano, kung saang aspeto ng buhay mo yan. And also sa iba sa inyo is mayroong tao na hindi ko alam kung ilalayo niya yung sarili niya sa iyo o ilalayo mo yung sarili mo sa kanya, o kaya is pag-iwas man siya, o kaya andun yung point na separation. Pwedeng magkakanya-kanya na lang muna, tsaka na lang, pwedeng na, or separation talaga siya, no? Mayroong tao na magpaparaya. Pwedeng ikaw yung magpaparaya or someone is magpaparaya. May pagpaparaya na sitwasyon sa buhay. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Tingnan natin. Energy ni Virgo. May authority ako nakikita. Siguro merong kang kakausapin na mga official na tao, pwede na doon sa point na yun. Pwede mga government, o kaya is mga interview, o kaya is consultant, pwede na doon sa point. Basta kung ano man authority na yan. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo, nagkakaroon kayo ng, siguro hindi siya totally limitation, no? Siguro lang, talagang pinag-iisipan mo talagang maigi kung dapat ba o nararapat ba o kailangan ba. Pwedeng nandun ka sa point na yun. O dapat na ba? Or handun din yung point na someone, I don't know if this is you, may boundaries. There's a boundaries ako na nakita sa iyo. Dito. Energy ni Virgo. Devil! Ano yun, universe? Ang aga. High Priestess and, okay. Okay, energy mo, sa nakikita ko sa'yo dito is, may mga bagay ka na iniisip this time, no? Na gusto mo talaga mag-success, tulad ng sabi ko. Tandaan mo palagi nasa sayo kasi si Susi. Kung ano man yung sinisiyasat mo, inaalam mo, paghahanap ng mga bagay-bagay na yan, nasa sayo pa rin yung Susi. Kasi nandun ka sa point, may mga bagay na sinisiyasat ka, naghahanap ka ng katotohanan, may mga bagay na you want to recover, or nagkakaroon ng mga urong-sulong situation, may mga bagay na something you're researching for something, pwedeng nando sa point. Yung iba si inyo kasi rin, is ang nakikita ko dito is, merong situation ka na parang, I don't know why, but you feeling trapped, you feeling stuck, or you feeling stagnant sa situation. May mga ganong sitwasyon ako na nakikita sa iyo. Siguro hando yung paninimbang din sa mga bagay-bagay. Nandun na yung point when it comes to your energy is, may mga bagay ka na gusto mong itama or actionan, or nando yung point na naghahanap ka ng clarity or maghahanap ka ng clarity in some aspect of your life din sa nakikita ko sa ito. Andun din yung point na it's more on thinking kasi, no? It's more on pag-iisip. Kumbaga, nagiging more on active yung iyong
common sense this time sa nakikita ko sa'yo dito. Siguro meron ka mga sitwasyon na nagiging aware ka o kaya is may mga bagay ka na iniintindi, naiintindihan or iintindihin this time sa nakikita ko sa'yo dito. Pwedeng nandun sa point na yon. Andun din yung point na ang nakikita ko sa iba sa inyo is inihiwalay mo yung sarili mo sa ibang tao. Siguro pili yung gusto mong samahan or gusto mong makausap, pwede na nandun sa point na yun. Pwede rin nandun sa point na nagkakaroon ka ng pagmumuni-muni. Parating. Parating ka. Dami mo namang iniisip. Okay, ang parating sa iyo, meron ka daw ikakagulat, ikakabigla o ikakashock na isang sitwasyon sa buhay mo na ito is magagaling sa taong malapit sa iyo or pwedeng itong tao na to is mas ano ba dito tawag nito, mas bata sa iyo. Sa iba ganun. Pero kung sa kanino man siya ha, basta ganun, may mga ganong sitwasyon ako nakita. Hindi ko alam kung in what way mo siya malalaman, pero meron ka mga ganong sitwasyon na mararanasan. Sa iba naman sa inyo is, ang parating sa iyo is nandun yung thinking about something, maybe hando yung point na gusto mo muna magbakasyon, gusto mo muna mag-resting time, gusto mo muna mag-relax, gusto mo muna mag-recharge, ganon. Sa iba sa inyo nagkakaroon kayo ng pag-isolate sa mga bagay-bagay mo sa buhay. Kumbaga, handa yung point na parang hindi ko nga alam kung parang pagtahak ng bagong opportunity or maybe may mga opportunity ka na gusto mong gawin at iniisip this time na gusto mong actionin yun, pwedeng nandun sa point na yun. Sa nakita ko, or may mga project no, na naiisip or mga project na gustong gawin o gustong actionan. And then also, ang nakikita ko rin is yung iba is magiging busy kayo. Actually, busy yung isip nyo sa iba sa inyo, no? Or sa iba is maybe you are busy. Handun na yung point na magkakaroon ng mga union. Yan, magkakaroon ng mga union either to a family, kasama sa trabaho, or sa tao na mas bata rin sa'yo. Handun din yung point na nagkakaroon ng, iba dito yung nag-iipon ng pera, no? Sa iba sa inyo is may mga sitwasyon, siguro because of the busy kasi kayo o kaya marami kayong gustong gawing project or ginagawang project or gagawin na project. Siguro makakaramdam ka lang din ng konting frustration, ganyan, or nandun yung point na negative thought, ganyan. Pwedeng nandun sa point na may mga bagay na pwede kang malito, ganyan. Yung walang kasiguraduhan, pwedeng nandun sa point na iyon. Meron din ako nakikita ang decision making kang gagawin. Siguro there's an outgoing situation. Ako nakikita may mga outgoing situation, may mga bagong plano o may plano na pag-outgoing situation. Yun nakikita ko sa iyo. May mga excitement ako nakikita sa iyo. Hindi ko alam may what part, pero may mga excitement situation. Parating din sa iyo, stability. Kasi I have the 10 of coin din kasi Pwedeng may tao na makaka-receive ka ng communication, offer, suporta, or kung kanino man siya, papamilya o mas bata sa'yo or kasama sa trabaho within 11 days. 11 hours, 11 days, 11 weeks, 11 months, mga ganyan. Or pwedeng news. Ganyan, makaka-receive ka ng news galing sa kanya, sa kapamilya, o mas bata sa'yo, mga ganyan. Kasama sa trabaho. Ano dapat iwasan? Ni Virgo.
Ay, salamat. Lumalis din yung anak ko. Nakaharang kasi siya dito sa gilid ko. Hindi ako move. Okay, ang dami mong BCR ng isip. Okay, iwasan mo. Syempre, iwasan mo is yung lungkot or thinking about negativity. Iwasan mo rin yung overthinking. Iwasan mo rin yung pag-iwas sa mga bagay-bagay. Kumbaga, hindi mo naman kailangan umiwas o hindi mo naman kailangan din na sarilihin yung mga bagay-bagay sa buhay mo, no? You need to open up din sa tao na malapit sa iyo or sa tao na alam mo na trusted siya, ganyan. And then also, iwasan mo din is yung hindi ka matuto sa nakaraan mo. Kumbaga, andun din yung point na whatever holding you back sa nakaraan, you need to let it go, leaving behind, release all the baggage din ang sinasabi dito, ang nakikita ko dito. Iwasan mo, yan yung mga pagkainis, pagkayamot, o yung mga taong ganun. Iwasan mo rin yung, hindi naman masama ang maging mabait, no? But, pag naisip mo na yung labis na, yun ang nakakasama at makakasama na sa'yo, makakasama pa sa kanya, or kung kanino man yan, no? Yun. Iwasan, medyo balanse na lang. Ang nakita ko ito, balansehin mo na lang, wag labis. Alam mo ba, labis na pagtulong, ganyan, labis na pagbibigay, labis na pag-iintindi. Kasi the more na pala yung gano'n, abusuduhin ka, diba? Pero nasa sa'yo yun. Basta wag mong kakalimutan yung sarili mo. No? Kailangan mo rin din ng self-care. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng self-care sa sarili mo. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng paghihigpit. Or iwasan mo rin na, syempre, yung hindi ka magtiwala sa sarili mo. Ganyan. Yung mapanghinaan ka ng loob. Not to open up yung mga nararamdaman mo. Kung kinakailangan, di ba? Para makaluwag din. Mga ganun. Tingnan natin. Love. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, Virgo. Ingat ka rin sa salita mo, ha? Maingat ka naman, pero syempre, lahat naman kasi may hangganan. Love, Virgo. Mas bata ka dito or mas bata siya? Kita ko dito. Parang gano'n. Okay. Kung kayo is devil again. Alam mo, Virgo, mag-asin-asin ka kasi dito sa sitwasyon mo, may tao na may dark thoughts sa'yo. Meron. As in, meron. Kung titignan ko nga dito, may tao dito na bakit ganun? Ba't ang sasama ng tao ngayon? May tao dito na humihiling na mawala ka. Or handun yung thinking na mawala ka, mag-loss ka, ganyan. Sana hindi ikaw ito, pero may nakita ko taong ganun. Grabe, salbahe. Salbahe lang. Galit to sa'yo. Nakita ko may mga taong galit sa'yo or inggit ito. Hindi maganda yung energy. Okay. Kung ikaw is single, ingat na lang kayo. Palagi kayo mag-asin-asin. Palagi ko naman binabanggit sa reading ko yun eh. Hindi masama ang ang mag-ingat. Okay. Kung single ka, yes, meron. Ako nakikita sa'yo dito. Mag-ingat ka sa kausap mo. Dalawa, isa, mag-ingat ka. Kasi itong tao na to, isa sa kanila or para both sila, hindi totoo sa'yo. As in, hindi. Mahal ka nila, hindi. Pero isa dito, magaling magsalita, mapagmatsyag, may strategy. Isa dito, mararamdaman mo yung care niya, pero hindi ito totoo. No? But nasa sayo pa rin yan. But you need to slowly but surely, para mas okay rin ang lahat. No? Hindi ka mag-miss.
Kasi mahirap din mag-wasting time. Kung kayo naman is nagkahiwalay nitong tao na 'to, oo, kasi why? Nagkaroon kasi ng interes sa ibang tao. Nagkaroon ng betrayal or third party. Nandun yung pagsisinungaling, nandun yung pagma-manipulate, or nandun talaga yung wala, hindi naging good din sa nakikita ko dito. Kasi nandun yung pagiging makasarili at sakim. Actually, dito sa sitwasyon is, this is not a love totally, this is an obsession sa iba sa inyo. Yun, pero isa sa inyo naging more on patient pagdating sa connection na 'to kasi handun yung love and care sa nakita ko dito. Pero wala tayong magagawa kasi they're ending na rin talaga sa nakita ko. Handun din yung point din kasi na isa sa inyo rin dito when it comes to connection kasi handun yung boundaries. Hindi ko alam why, siguro hindi siya totoong nagpakatotoo sa'yo or may mga inilihim pa siya talaga sa'yo, puwedeng nahantong sa point na yun. Kaya nandun na rin yung ending, 'no? Sa nakikita ko dito, nandun yung mga complicated situation. Kung kayo naman, ay kung mga nagkahiwalay kayo, ate babalik ba siya? Nandito yung point na they thinking or they manifesting na magkaroon ng pagsasaayos when it come in this connection. Pero sa ngayon kasi, ang nakikita ko is nagkakaroon siya, either busy siya or nahandun lang yung point na may mga bagay siya na inuuna this time kaya hindi siya move para sa'yo, 'no, sa nakikita ko sa'yo dito. Pero nahandoon ka sa point na kahit papaano pumapasok ka naman sa isipan niya, 'no? And then also, kung kayo is in relationship, puwedeng may isa o dalawang anak kayo nito, 'no, kung may mga mag-asawa man kayo sa nakita ko dito, or puwedeng yung iba sa inyo is same kayo ng age, sa iba dito is puwedeng magkalayo, 'yun. Ay, iba dito 3 yung anak pala. 1, 2, or 3 yung anak niyo 'no, sa iba sa inyo. When it comes sa mga walang third party, sa mga walang third party situation, sa nakita ko dito, andun naman yung mga plano pagdating sa connection na 'to. Siguro lang andun lang yung point na hindi lang talaga kayo gano'n ka-open sa isa't isa, 'no? Well, ang nakikita ko naman, okey naman, you always go to the flow, both of you, sa nakita ko dito sa inyo, may mga plano naman ako nakikita. Kumbaga andun din naman din yung, ah, pagsisiyasat or pag, um, siguro may mga time lang siguro na minsan mag-uusap kayo, minsan hindi, or may mga hiding emotions ako na nakikita when it comes dito sa connection na ito. But you try to make it balance din naman. Kumbaga andun din naman yung after na mga, siguro if this busy lang ikaw or siya is busy or may mga bagay na ginagawa, siguro andun din naman din yung time na pinaparamdam din naman niya sa'yo yung how you value para sa kanya at yung love niya sa'yo. Sa nagkakaroon din naman din ng pagsasaayos kahit papaano or nagkakaroon ng connection, 'no? And then kung kayo is may third party, yes, oo, meron, 'no? Kasi isa dito is hindi lang ikaw yung kausap niya or hindi lang ikaw yung ini-entertain niya or maybe this is you, may iba pa dito. Yun ang nakikita ko dito, meron. Pero nasa sa'yo 'to, puwedeng nandun sa point na hot and cold itong connection na ito. Pero nasa sa'yo yan pagka may mga third party, alam mo na gagawin mo diyan. Ay, ano ba 'to? Ba't yung maliit napunta dito? Sa'yo natin yung money mo, Virgo. When it comes sa money niya. When it comes sa money mo, maganda naman kasi you try to make it balance pagdating sa money mo or trabaho mo. Andun talaga yung pinag-iisipan mo talaga. Yung bibilin mo, pagkakagastusan mo, tama ba 'to, kailangan ba 'to, nandun ka sa point na yun. It's good yung energy mo sa nakita ko sa'yo dito. And then also, pagdating sa money mo, nandun na may mga happiness and fulfillment pagdating sa money. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Nakukuha mo naman yung achievement mo pagdating sa money, 'no, dito sa situation mo. Ang nakikita ko dito, magkakaroon lang ng pakikipag-usap or may mga asikasuhin ka na puwedeng kumonek yung pera
or trabaho ito, yan. May ibig sabihin, pwedeng may lumabas. Yun na nakikita ko sa iba ha. Yan. Pwedeng may kakausapin ka na isang tao, or dalawang tao man yan, or may gagawin ka, asikasuhin ka mga papers and documents, pwedeng nandun sa point na yun, na pagkakagastusan mo to. Basta may pagkakagastusan ka daw dito, magkakaroon ng mga communication sa paggastos. Ganyan. Baka iba sa inyo, may mga interview kayo, may mga susuportahan kayo, ganyan. Or may mga commitment kayo sa kung kanino man na tatakbo ang pera, ganyan. Yun ang nakikita ko. Advice. Uy, ang ganda. May victory and success ka. We have the 6-6, oh. May victory and success. Ang daming tao, hindi ko alam mo. Alam mo, may victory and success ka twice. Kumbaga may mga bagong pagtak ng bagong journey, magkakaroon ng mga getting together, ganyan. Sa nakikita ko sa'yo dito, may mga celebration, getting together, surprise parties, events, reunion, family unity, close relationship, mga ganyan. You will enjoy the fruit of your labor and success din sa iba sa inyo. May goal ka na makakamit dito sa sitwasyon within the 4 or the 6 man yan, oras man yan, days, weeks, months man yan, no? Or pwedeng siya sa April or June, mga ganyan, sa iba. Sa iba sa inyo is nado yung point na pwede may mga coming home no? Pwedeng pupunta ka ng ibang bansa, uwi ka ng bansa mo, probinsya, kalapit baryo, or someone's connected by nando sa point na yun. Yun ang nakikita ko. Sa iba sa inyo kung gusto niyo ng bagong trabaho, yes, magkakaroon naman. Kasi nagkakaroon ka naman ng offer. Depende na lang siguro sa'yo kung paano mo siya a-actionan. Kasi nasa sa'yo rin naman si Key. No? O kaya kung ano mga opportunity na dumarating sa'yo, sana wag mo i-ignore kung alam mo makakatulong sa'yo. I-grab it kasi sayang din minsan lang dumating yung mga opportunity na yan. Yun. And then, when it comes sa advice, tayo na, sa advice, you need to keep moving to reach your goals. Sa nakita ko sa'yo dito, may mga bagay ka na talaga na kailangan mong actionan. Kumbaga, kung gusto mo talaga ma-achieve yung goal na yun, o gusto mo makamit ang isang bagay sa buhay mo, kailangan mo talaga siyang sukitin at kailangan mo talagang kumilos. Kung sa pera man yan, sa achievement man yan, sa goal, o kaya sa kaperahan man yan, o sa health issue man yan, gawin. No, ando yung point na yon. And then also, ang sabi nito, you need to trust your intuition. Wag kang maloloss of thought. Palagi kang makiramdam, palagi kang mag-trust sa intuition mo. Lagi kang maging aware sa mga sign na pwedeng ibigay sa iyo ng universe, kasi sabi niya, balay ka doon niya binibigyan ng sign na maaring hindi mo na-recognize, or pwede rin naman na nai-ignore mo kasi you are not willing to go sa mga interest mo na meron ka sa ngayon. Pwede na doon sa point na yon. No, kung sa aspeto ng buhay mo yan. Syempre, don't wait, but action is needed. Wag lang din, basta kailangan mo rin kasi ng motivation, kailangan ng lakas ng loob, moving forward, take it action, and kailangan mong maging aware. Ate, saan yung awareness? Sa lahat. Sa pera, sa physical, emotional, spiritual, sa mga tao, sa decision o action, o sa mga movement na gagawin mo this time. Yun, ang nakikita ko sa'yo dito. Don't be stagnant. Be more on matured. Alam ko na matured ka, but may mga situation na it's more on need pa ng maturity sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro kaya niya sinasabi sa iyo yon, Virgo, kasi maaari may mga pagsubok pa na darating sa buhay mo na kailangan mo talaga ng mahabang pasensya at kailangan mo talagang mas paging kuya o ate sa kanila. Pwedeng nandun sa point na yon. Arigato namaste, God bless.